Nagpakita na si Jormungandr sa Elbaf. Nagsimula ng napakalaking kaguluhan nang gawin na ng mga Holy Knights ang kanilang atake at ang kanilang balak na kidnapin ang napakaraming mga higanteng bata. Ang pagpapakita ng mga halimaw na nagre-resemble kay Nika, kay Loki at maging kay Dragon. Dito din ay makikita natin ang pagkumbinse nitong si Loki kila Luffy at sa kanyang mga kasamahan na pakawalan na siya na hindi nila basta-basta hinayaan. Na dahilan kung bakit ginamit nitong si Loki ang Ragnir at nag-cause ito ng napakalaking kaguluhan sa Elbaf. Dito din na i-reveal kung ano talaga ang pinakakinatatakutan ng isa sa mga Holy Knights na itong si Gunko. At yun ay walang iba kung hindi itong si Luffy. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakay natin dito sa ating spoiler chapter para sa One Piece chapter 1142. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at naringin ang bell button para ma-notify kayo pag release natin ng full spoiler at ng full chapter. Kaya naman wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay The Thing I Fear the Most. Ang pinakakinatatakutan niya ng kung sino man ang tinutukoy sa title na to. At makikita din natin ang cover story ay tungkol naman dito kay Yamato na ginamit ang Thunder Bagua para patamaan itong si Who's Who. Pero mag-focus na tayo sa pinaka-konteksto ng chapter na ito. Sa pagsisimula pa lang, sa pinakaunang page ay nabanggit na nag-appear daw ang isang napakalaki, isang higanteng ahas na itong si Jormungandr at sinimulan nitong atakihin ang Walrus School. Buti na lamang agad na dumating itong si Saul at si Headmaster Kiba para pigilan ang napakalaking ahas na ito. Hindi naman nagtagal nagawa nila itong mapatumba at napatigil nila kaguluhan. Pero ang tanong dito guys, kanino nanggaling ang Jormungandr? Bakit bigla na lamang yun na-appear? Nanggaling ba yun dito kay Loki? Yun ba ang devil fruit nitong si Loki? Well, kung oo, napakahina naman nun dahil isipin nyo, napatumba yun ng hindi pa nga sa isa sa pinakamalalakas na karakter sa loob ng Elbaf. Pero huwag kayong mag-alala dahil masasagot ang tanong na yan as we go on with this chapter spoiler. Ang mga bata naman na nag-aaral sa loob ng Walrus School ay nagkakaroon din ng isang napakalaking problema. Nagsimula na daw itong mag-sleepwalk. Nagkaroon ng isang sleepwalking incident. Isang mass sleepwalking incident dahil ang lahat daw ng mga higanteng bata ay nagsimulang maglakad ng unconscious. Meaning, gagawa nito ng isa sa mga Holy Knights. Dahil alam naman natin guys na walang ibang may balak na masama sa mga batang higante kung hindi ang mga Holy Knights mismo. Magmula pa lamang sa previous chapter o sa chapter 1140 ay nakita na natin na pinagbabalakan na talaga ito ng mga Holy Knights. Especially itong si Summers. Na nangangahulugan guys na may isa sa mga Holy Knights ang may ability na mag-control o mag-manipulate ng isip ng mga target nito. Habang ang mga batang ito na nagsisleepwalk daw ay sinusundan ang mga arrows nitong si Gunko. Then as for Loki naman, makakarating tayo ngayon sa Underworld guys. Sa Underworld na kung saan kinukumbinse nitong si Loki. Or rather, hindi nga kumbinse guys dahil actually, binibigyan daw ni Loki ng order itong si Luffy na pakawalan siya. Nakalase na ang nahuhuling posas na nakatali sa kanyang paa. Dahil pinagbabantaan nga niya itong sila Luffy na kahit naman daw meron pang natitirang posas sa paa niya, kayang-kaya niya pa rin wasakin ang buong Elbaf. Now hindi ko alam kung medyo may problema sa translations dito guys. Dahil napaka-contradicting naman ang mga nangyayari dito. Napaka-contradicting din ang sinasabi nitong si Loki. Kung pinagbabantaan niya si Luffy na wawasakin niya ang Elbaf, bakit pa siya nito papakawalan? Surely there is a reason na hindi nabanggit at hindi na specify sa chapter spoiler na ito. Pero dahil doon hindi pa rin naman sumunod itong sila Luffy, hindi nila hinayaang makatakas at completely makalas nitong si Loki ang lahat ng mga kadena sa kanya. But also kung babalikan natin ang pinakaunang spoiler, ang pinakaunang pangyayari sa chapter spoiler na ito guys, nangangahulugan lang ito na hindi si Loki ang nag-appear na higanteng ahas. Hindi siya si Jormungandr. Or pwede din naman na isa sa mga abilities ni Loki ang magsamo nun. At pwede din naman or masasabi ko na mas mataas ang tsansa na yun ay kagagawa ng mga Holy Knights. Dahil wala namang kaalam-alam itong si Loki kung ano ang nangyayari sa mga upper realms. At makita natin dito guys na nagkakaroon pa nga ng negotiation sa gitna nilang dalawa. However, since ayaw ngang pumayag nitong si Luffy, ayaw niyang pagbigyan na kalasin ang nahuhuling posas na nagre-restrain dito kay Loki, nagalit niya itong si Loki. Ginamit niya ang Ragnir at hinampas niya ang Treasure Tree Adam. Nang dahil sa ginawa niya ngayon, nakatrigger ito ng isang lightning strike na nanggaling mula sa langit. Nang dahil dito nag-cause ito ng apoy, nag-cause ito ng severe na damage sa Treasure Tree Adam. At nakita naman natin guys sa previous chapter na napag-usapan nito ni Frankie at nitong si Ripley
na kung pinanood nyo guys ang ating full chapter review sa chapter 1141, merong napakalaking butas na sanga, isang putol na sanga na nai-explain nitong si Ripley na kinailangan nilang putulin para hindi na kumalat ang apoy na nagsimula sa isa sa mga village dito. Specifically ang Haugen Village. Ngayon meron na tayong hint, meron na tayong konting clue sa kung sino ang maaaring nag-cause ng unang apoy na yon base sa ginawang ito ngayon nitong si Loki gamit ang kanyang weapon ng Ragnir na nangangahulugan din guys na lightning attribute ng Ragnir. Kaya nitong mag-trigger ng lightning strikes, isang napaka-deadly at napaka-lethal na weapon. Sumunod na eksena, makakabalik na naman tayo sa Walrus School at dito guys ay nag-appear daw ang mga kinatatakutan ng mga bata, ang mga doodle-like monsters na itong si Black Nika, si Dragon, si Loki at marami pang iba, mga kinatatakutan nila, mga literal na nightmares nila na nag-appear sa real life. Napakarami ng katanungan dito guys, kasing lakas ba ng mga original na karakter ang mga monsters na ito na na-create gamit ang kanilang mga kinatatakutan. Pangalawa, sino ang nag-create nito? Tulad nga ng nakikita natin sa previous chapters at sa ating hinihinala na ang ability nitong si Loki ay ang mag-create ng illusions, ang mang-deceive at ang manglinlang, posibleng nanggaling ito kay Loki. But considering na may sariling business itong si Loki sa kaharap niya ngayon na itong sila Luffy at hindi pa rin naman niya naaalis ang nakakabit na posas. Ang huling posas na nagre-restrain sa kanya, mataas ang possibility na hindi yon kagagawa ni Loki. But whoever is making this, napaka nakakatakot na ability to guys. Dahil isipin mo, kung anong pinaka-kinatatakutan mo, yun ang mag-a-appear na halimaw sa harapan mo. Nangangahulugan ba ito na may kita natin ang laban sa gitna ng Black Nika at ng original na Nika? Or we can say na pwedeng magkaroon dito ng tag team battle, ang laban sa gitna ng Black Nika, ng Black Loki kontra sa original na Loki at Luffy. Sumunod na spoiler guys, nabanggit dito ni Ange na ang lahat ng mga nag-appear na mga kinatatakutan nilang yon ay ang mga ipinadrawing pala ni Ange sa mga batang higante na ito. Previously, naggawa pala sila ng activity na kung saan ipinadrawing ni Ange ang kanilang greatest fears. At matapos ngayon, bigla na lamang itong nagkaroon ng buhay na nangangahulugan na literal ang mga pinakakinatatakutan ng target ang namamanifest at ang napapa-appear into real life na kung sino man ang gumagamit ng ability na to. Habang nangyayari naman ang kaguluhan na ito, nanunood lang daw ang mga Holy Knights na nangangahulugan. Mataas ang tsansa na sila talaga ang may kagawa ng lahat ng ito at hindi si Loki. Lahat ito ay pakana nila para magulo ang Elbaf, para magawa nilang successfully na makidnap at makuha ang mga target nilang mga higanteng bata. Now for the very last part guys, ang pinakahuling parte ng spoiler, tinanong dito nitong si Saint Summers or nang nakita natin na Holy Knight na nag-appear sa Elbaf na tinawag or sinamon itong si Gunko. Specifically hindi ang dragon guys, kung hindi yung matandang ermitanyo. Tinanong niya dito itong si Gunko kung ano daw ang greatest fear, ang pinakakinatatakutan nitong si Gunko. At sinagot ni Gunko na yun ay si Nika. Kinatatakutan maging ng mga Holy Knights itong si Luffy. However, this is where this chapter spoiler ends at kakailanganin nating antayin ang full chapter spoiler guys para maging mas detalyado pang spoilers na to. Pas malaman natin kung ano talagang nangyayari sa chapter. At hindi lang yun, pagkatapos nun, kailangan din nating antayin ng full chapter review para makita din natin at ma-visualize kung ano talaga ang nangyayari sa chapter. Kaya naman siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at narin nyo na ang bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Also, we have an official Facebook page, official TikTok account, kaya naman mag-like at mag-follow na kayo sa ibang mga platforms na yon para hindi kayo mahuli sa bawat announcement natin tungkol sa One Piece at sa ating channel. Shoutout nga rin pala guys sa napakaraming mga supporters na ito na nag-comment sa previous One Piece video natin. Maraming salamat guys. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the full chapter spoilers.